Hello Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, November 11. For Aries, we have Wondrous Universe and Walk and Beauty. Napakaganda. No? Napakaganda. Feels like there are also going to be wonderful opportunities or wonderful events na maaaring unfold dito sa buhay ninyo, Aries. Kaya naman, you're really going to be walking in beauty, no? Kasi ang daming magagandang mangyayari, no? Or maaaring mangyari sa buhay ninyo na talagang ma-appreciate ninyo, Aries, no? So that's really beautiful. Parang ipapa-experience din sa inyo dito ng universe kung gaano kaganda ang mundo, kung gaano kaganda ang mga ganap sa buhay, kung gaano kaganda ang mabuhay, no? So what else? We have Desert Passage. Trust there's a divine plan. Ayan. Ang iba sa inyo dito, you know, you are going to be to realize na lahat ng bagay sa mundo ay nag-unfold according to the divine plan, according to the divine order and timing, no? Inaanyayahan kayo dito na magtiwala lang kayo sa divine plan, no? That every one of us has a divine plan, no? Ang Panginoon. Kasi maaring ang iba sa inyo, even if nakakaranas kayo ng siguro challenges sa buhay or difficulties sa buhay right now, no? May mga bagay na ginugusto kayo na hindi nangyayari according to your will, no? Pinapaalala sa inyo dito ng divine universe na huwag kayong mag-alala, magtiwala lang kayo, no? Magtiwala lang kayo dahil kung ano ang gusto ninyo or kung ano ang para sa'yo, kung ano ang meant for you, it is going to happen. It will come in divine's order and timing, no? Hindi man mangyari eksakto ang gusto ninyong mangyari, but what is best for you is coming your way, no? Aries, kaya magtiwala lang kayo. All is well, okay? We have wandering path, enjoy the journey, and walk in beauty and enjoy the journey. So, napakaganda, diba? Sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay, sa mga bagay na gusto nating matupad or makamit sa buhay, diba? It is not the destination, diba, that matters. It is the journey. Nandoon yung, yung ligaya, nandoon yung sarap na nararamdaman natin, nandoon yung excitement, diba? Sa journey, patungo doon sa kung ano ang gusto nating matupad. Diba? Masaya din naman na marating natin kung ano yung goal natin, makamit natin kung ano yung goal natin, kung ano yung heart's desires natin. Pero yung mas masaya is yung journey papunta doon, diba? Yung pagsisikap natin na marating kung anong gusto nating marating, yung pagsisikap natin doon sa kung ano ang gusto nating ma-achieve. Yun yung journey, diba? Kaya kailangan nating enjoy natin yon, no? I-enjoy natin yung journey. Ang daming ganap, diba, sa buhay natin. Kung nagsisikap tayo, nagtatsaga tayo para ma-achieve natin kung ano man ang gusto nating ma-achieve. Bonus, no? Yung destination is the bonus. Para yung pinakamasaya talagang pagdaanan natin is yung path patungo doon sa bonus na yon, patungo doon sa kung ano ang gusto nating makamit sa buhay, diba? So we have first light, beginning a new cycle. There's a new beginning energy. So looks like talaga, Aries, maraming mga ganap dito ang maaring ma-experience niyo around this time, no? Maaring bago, no, nagagawin ninyo ngayon. May mga bagong sitwasyon, bagong buhay, bagong pag-asa naman na mararanasan kayo or mawi-welcome kayo sa buhay ninyo sa ngayon. So, good luck to that. Maaring yung mga wondrous events na to, ito yung maghahatid sa iyo ng bagong buhay. Ito yung mag-open up ng bagong path para sa inyo. So, it could be anything sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is something new na sisimula, no?
We have uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. So, may matidiscover kayo ditong treasure, no? Not necessarily na yung kayamanan, kumbaga treasure hunt. Not necessarily ganyan. But may mga matidiscover kayo, maybe that is wondrous opportunities, diba? Maaring miraculous opportunities ito na madidiscover ninyo or parating sa buhay ninyo. Maaring this is a lucrative job opportunity, career or business opportunity. Maaring din mga ganon, or maybe treasure ito from deep within you. Maaring meron kayong madiscover around this time na talent ninyo, skills or gift ninyo, no? That is going to be very precious para sa iyo. So mga ganong bagay ba, no, Aries? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 11. Paunang mensahe ni Leo is crossing bridges. Ayan. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Ayan. So, parang may acceptance na kayo dito. Meron na kayong forgiveness na nararamdaman, ano, handa na kayong magpatawad, handa na kayong mag-heal, no? Handa na kayong mag-move forward. So, that's really beautiful, Leo, kasi nagbubukas na ang puso ninyo, no? You are choosing happiness na dito, kaya magla-let go na kayo ng mga sama ng loob, heartaches, heartbreak, yung mga ganon, resentment. So, napakaganda lang. We have breaking trail, a breakthrough is at hand. Napakaganda rin ito dahil kung ano man ang mga difficult situations ninyo, challenging situations, may mga problema, siguro ang iba sa inyo, breakthrough is at hand. Nandiyan na, no? Nandiyan na ang maaaring solusyon sa problema ninyo. Makakalabas na kayo sa sitwasyon na magulo, sitwasyon na mahirap, no? Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo dito, Leo, na medyo difficult para sa iyo, no, maaaring magkaroon ka na dyan ng solusyon. Maaaring mahanapan mo na yan or makita mo na kung ano ang solusyon dyan. So that's good. What else? We have impasse, reflect and redirect your energy. Ayan. So, invitation sa inyo dito na magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, no, nang sa gayon, ma-figure out ninyo or ma-re-evaluate ninyo ang inyong sitwasyon, no? Kapag nagmuni-muni ka, maraming ideas dyan ang parating, maaring may mga epiphanies dyan, new inspiration na marinig kayo or malaman kayo, madiscover ninyo sa sarili ninyo that is going to redirect you to a different place, will redirect you to a different path, no? Ang napipick up ko din dito, Leo, maaaring ang iba sa inyo meron kayong pinagfufokusan ngayon na hindi yun ang best para sa iyo, no? Parang ganon. Kaya parang dito sa invitation sa inyo ng spirit to reflect, maaaring there is a detour. Maaaring merong divine detour dito na nililid kayo towards ng divine universe. Kaya magkakaroon kayo dito ng redirection, no? Redirection ng inyong attention and also redirection ng kung saan ninyo ilalagay yung iyong energy, attention, and focus, no, Leo? And it feels like mangyayari yan, no? Ma-figure out ninyo dyan when you do some kind of reflection, dahil maaring dyan dadalhin or dyan ibibigay sa iyo ang bagong idea ng divine universe, no? Yung mga ganun, maaring ipapakita sa iyo dyan kung saan kayo dapat pumunta, kung saan kayo dapat na mag-focus, no? Now, Leo, so that's beautiful then. So, we have first light and beginning a new cycle. Maaring ito, no? Ito yung sisimulan ninyo. Maari talaga na you will be directed to a different path, to a different endeavor, no? Nakikita ko dito, parang meron ditong sitwasyon wherein
yun ang nararapat para sa'yo. Yun ang dapat na bigyan mo ng panahon ngayon because maybe it is a wonderful opportunity na papasok sa inyo sa ngayon, ano? This could be in any area of life, but definitely, there is something that you are going to end dahil para nang sa gayon ay makapagsimula kayo dito ng bagong sitwasyon, bagong experience ang i-welcome ninyo sa sarili ninyo dito. So maaring bagong trabaho yan, bagong relationship, maaring bagong bahay, bagong ideas. It could be anything, but definitely you're starting something new. We have in the flow, everything is smooth sailing. Provided that we surrender to the natural ebb and flow of life, everything will be smooth sailing. Provided that we always listen and follow what our intuition is telling us, everything goes so smoothly. No, Leo? Mapapansin din ninyo yan when you experience that. Mapapansin ninyo yan na oo nga, imbes na kumontra ako sa mga nangyayari, imbes na mag-resist ako sa mga nangyayari, kung sumusunod na lang ako sa flow of life, kung saan ako dalhin ang agos ng buhay, when I surrender to God, when I surrender to the natural ebb and flow of life, everything is smooth sailing, mapapansin din ninyo yan kapag nandyan na kayo sa sitwasyon. So, maaaring this is an invitation for you, to just surrender to the natural ebb and flow of life, or maaari din naman na Leo, ang iba sa inyo, yun na talaga ang ginagawa. Maaring you are really surrendering to the natural ebb and flow of life. Inoffer nyo na sa Panginoon siguro ang lahat-lahat, Parang pinapaubayan na ninyo dito sa Panginoon. Kayo na po ang bahala sa akin. Take care of me. Lead me to where I need to be, to where I need to go, So maaring ganun din ang ginagawa na ng iba sa inyo dito. And you will know, you will notice na kung saan man kayo patungo, kay gaan lang ng lahat. Kasi parang may kasama kayo, diba? May kasama kayo ang Panginoon, ang iyong spirit team. Laging nakaagapay sa inyo. Kaya magiging smooth sailing ang lahat, magiging magaan lang ang lahat, So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 11. At malakas po ang ulan sa labas, kaya I hope naririnig nyo pa rin po ang ano ko, mga sinasabi ko. Cleansing waters, paunang mensahe ninyo, Sag. Purification activates a vibrant life force. Ayan. So, napakagandang panawagan nito sa inyo, Sagittarius, na mag-purify na kayo ng inyong sarili. It's about time na to declutter yourself, declutter your life in general. Kasi maaaring marami ng, siguro ang iba sa inyo dito, marami ng negative thoughts, negative feelings, emotions, marami ng negativity sa inyong energy field, Kaya kailangan na ninyong mag-declutter ng inyong sarili, mag-purify and detoxify ng inyong sarili, nang sa gayon, maklear na ang lahat, maklear na ang sarili ninyo, maklear ang buhay ninyo of negativity, nang sa gayong gumaan ang pakiramdam ninyo, maging balancing muli, ang buhay ninyo, makapag-focus na kayong muli sa mga importanteng bagay na kailangan ninyong pag-focusan. And yung gumaan ang inyong pakiramdam, gumaan yung inyong isipan din at the same time, Lakas ng ulan, Sag. We have ascending the mountain, and keep going forward, Sag, keep going forward. Huwag kayong lumingon, hindi na kailangang lumingon at this point. Just focus on what you are targeting na ma-hit ninyo sa buhay ninyo. Kung yung mga goals ninyo, yung mga heart's desires ninyo, just keep going forward, even though may mga humps and bumps kayong ma-encounter along your journey, normal naman yun na minsan meron tayong mga humps and bumps na mararanasan, but just try to keep your faith and hope alive,
No, wag kayong susuko, wag kayong mag-give up. You will find a way on how you can get around, no, yung mga challenging situation na maaaring ma-encounter ninyo along your journey. Natural naman yun. There are lessons that we need to be learned, no, sa mga humps and bumps na yan na nai-encounter natin sa buhay, no? Bahagi yan ng buhay natin, ng life's journey natin. We have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Ayan. So, cleansing waters and this one, no? Magkamag-anak. Magkamag-anak, related sila sa isa't isa. You need to find your sanctuary sa ngayon. Also, no? Not only to clear yourself from negativity, but also, to open yourself to God, to open yourself to source, to the divine universe, no? Kasi maaaring ang iba din sa inyo dito sa sobrang busy, sa sobrang daming ginagawa, inasikaso, maaaring nakakalimot kayo na magdasal, or hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon or panahon para magdasal, makipag-usap sa inyong spirit team, no? So this is the time na iniimbitahan kayo to find your inner sanctuary dito, no? Go deep within, mag-reflect kayo, mag-reassess kayo ng mga nangyayari na sa buhay ninyo, 'di ba? Tignan ninyo, i-re-evaluate ninyo ang inyong mga sitwasyon. Ano na nga ba ang nagawa ninyo sa buhay? What are the effects of that? Ano na, papunta na ba kayo sa goals ninyo? Papunta na ba kayo sa mga dreams ninyo? What are the things that you still need to do? 'Di ba? Yung mga ganun ba? So parang sama-sama na yan, and at the same time, no? Mahalagang get in touch kayo with the divine, no? Yung pagdadasal, wag na wag nating kakalimutan. So, we have uncovering treasure. Ayan. So, maybe sa pagmumuni-muni nyo yan, sa pagre-reflect ninyo, by also letting go of negative thoughts, feelings, and emotions, no? Ang papalit dyan is epiphanies. Maaring dumating ang clarity, enlightenment, intuitive messages. Maaring marinig na ninyo dito ang mga yan, ang gabay ng divine universe. And, maaring madiscover ninyo dyan maraming ideas siguro, no? For new opportunities na mabubuksan ninyo para sa sarili ninyo. Maaring may mga bagong plano kayong maisip, bagong inspiration kayo na ma-realize dito na mag-open up ng bagong path para sa inyo for a better life, no? For a happier life. So, maaring ganon. So, you're going to, discover din dito siguro new ideas that is going to lead you towards your success or towards a beautiful opportunity, no? Yung mga ganon. So, what else? We have wandering path. Enjoy the journey. Ayan, enjoy the journey of life. Kasi, di ba naman, yung sinasabi nila na it's not the destination that matters, 'di ba? Kung kunyari papunta tayo sa goals natin, papunta tayo sa pagsisikap sa heart's desires natin, 'di ba? Bonus na lang kung ano ang nasa destination natin na mararating, no? Bonus 'yan, that's a huge bonus. But what matters is the journey. Anong nararamdaman natin during the journey na patungo tayo doon sa gusto nating ma-hit na target, na goal, 'di ba? Anong mga nararanasan natin? Ano ang nag-gain natin sa journey natin, 'di ba? Nandun ang excitement, nandun ang saya, nandun ang learnings, 'di ba? Kaya ang dami nating napupulot sa mga natutunan natin, no? Dito sa journey ng buhay natin papunta sa kung saan man tayo papunta, 'di ba? At kung ano ang nakikita natin doon sa end point ng journey natin, bonus na lang 'yon sa atin. Kasi ang mas mahalaga, 'di ba? Mahalaga din naman yung kung anong makikita natin, because that is yun yung gusto nating makuha, yung ma-experience, 'di ba? Yung nandun sa destination natin. But yung experience natin along our journey patungo doon sa destination is also a big factor sa buhay natin. Na yun din ang malaking bagay din na
tulong sa atin, no? Yung mga karanasan natin during that journey. Yun din ang maiipon natin na wisdom, may maiipon tayong learnings, no? Na magagamit pa rin natin, no? Sa future journey natin. So, Sagittarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.